Magandang hapon po sa inyong lahat. Mula sa inyong mga telebisyon hanggang sa inyong mobile phones, ito ang pinakabago niyong makakasama tuwing Sabado ng hapon. Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Ngayong hapon, isang veteran actress na gumawa ng 250 plus films sa lahat ng platform na nagsimula pa noong 1976. Sino nga ba siya? Panoorin po natin ito. Si Mother Dexter Doria ay mahilig sa... Ay! At saka yun din Kilala sa mundo ng showbiz at multi-award winning actress na gumawa ng halos 200 pelikula. Isang manunulat at mabuting ina. Isang masayang tao. Let's just leave it at that. Ayan! Mother! The one and only Dexter Doria! Ang Dexter Doria ng bayan. Alam nyo ba? Anak ko to, kaya nga ang tawag ko dito, Dafter. O, di ba? Pareho tayong maganda. Ah, pero of ikaw ang course. original, syempre. Of course! Pero, I just... pero kumusta naman ang Dexter Doria ngayon? Well, basta masaya ang buhay ko, tsaka medyo nagpapahinga ako. Ganon, kasi medyo na-aksidente ako. Pero ginagamot ko na at malapit na akong gumaling. Oo, pero gusto ko yung aura mo ngayon. Pumayat ka, bumagay sa bumata ka actually. Thank you, thank you. Thank you, Dawo! In-accept mo talaga ng I accept, Pero thank totoo you, I naman, accept. ang ganda-ganda mo ngayon. Bakit? Would you May say nagpapa-bloom that? ba sa'yo ngayon? Ay, Diyos ko, I wish. Maliban doon sa mga pinapanood mo. Ay! Ano bang iba? Nagpapa-blooming sa'yo, Mother? Meron. Sino? Sino ba yan? Hindi. Joke lang. Hindi, sige. Sino nga ba si Dexter Doria sa likod ng ng camera? Ako ay isang masayang tao. Let's just leave it at that. Masaya ako sa buhay ko. Kahit anong dumarating sa buhay ko, tinatanggap ko lang yan na it's my karma. Karma ko yan eh. So kung masaya man sa iba yan o hindi, tanggap ko yan. Karma ko yan eh. Ako ang dahilan kaya naging ganito ako ngayon. Pero ako naman sa pagkakilala ko naman sa'yo, mabait ka namang tao. Minsan lang binubwisit mo lang ako or nagbubwisitan kaming dalawa actually. Na yung ibang tao kala nila, nag-aaway ba sila? Hindi. Normal po namin yun. Masaya siya pag inaapi niya ako. Yan ang Hindi katotohanan. naman. Oo. Uy, Katotohanan. ngayon nga, tingnan mo, ang dami kong papuri sa'yo. Ay! Dahil pinaunlakan mo kami dito. Maraming salamat. Etchusera. Hindi, pero sa lahat ng mga ginawa mong pelikula, ano yung hindi mo makakalimutan, Mother? Sus Mariosep, napakadami. Siguro, Di ba 250 plus? oo, Alin doon? 250. Ay, siguro yung Tisoy, kasi yun ang unang-una kong pelikula. Yung Siyempre, the first one is always the most... Oo. Yan yung kila meaningful. Charo Santos. Charo, ako, Christopher De Leon, Jay Ilagan. Ayun. Batang-bata ka doon, alam Oo, ko. sobra, Diyos ko. Tsaka balingkinitang ka pa noon. Sobra. At naka two-piece all the way. Hindi naman, 3/4 of the movie naka two-piece. Ang lala ko. Iba ka talaga. Iba talagang Dexter Doria. Anyway, bago mo pasukin ng showbiz, naging manunulat ka rin pala. Hindi ko alam yun. Oo. Sa UP? Sa UP talaga ako ba? nag-aral. Sa isang magazine, Oo. ganyan. Pero nagsulat ako sa Manila Times. Yun ang number one dyaryo nung panahon na yun. Ah. Tsaka graphic, number one din yun. Pero ibang byline ko. Ano? Dexter Takad, yung maiden name ko. Hindi Doria. Hindi Doria. Dahil ang Doria ay hiniram ko lamang kay Vida Doria. Kaya, bakit nga ba naging Dexter Doria? Kasi, naging Dexter yan kasi nag-model ako para kay Dante Ramirez. At napaka-egoistic niya. Lahat ng models niya, ang pangalan nag-i-start sa D. Okay. So- Kasi, Dexter kasi parang panglalaki. Di ba? Oo, yun nga. Ewan ko kung ba't Dexter ang naibigay niya sa akin. Nag-click. So ngayon, bilang artista, kailangan maghanap sila ng pangalan, apelyido na tunog babae. Kaya Doria. Kaya Dexter Hindi naman pwedeng, Doria. Hindi naman pwedeng Dexter Franco. Lalaking lalaki, di ba? Kailangan Dexter Oo nga. Doria. Pero nagustuhan mo naman yung pangalan. Oo, nag-click naman somehow. Somehow. Nag-click naman. Oo. Tumatak naman sa Mamayang Pilipino. Tumatak naman. Gusto mo yun? In 2021, almost a decade, nakuha mo ang FAMA's Best Supporting Actress. Tsaka sa Gawad Urian also, di ba? At saka sa Gawad Tanglaw. Ay, kasama pala ako nun sa Gawad Tanglaw, di ba? Ano yung naramdaman mo nun? Kasi sunod-sunod. Diyos ko. Nakakaloka kasi validation. Parang feeling ko, at last, dumating. Kasi ano yun it's considered
magyayabang po tayo ng konti, it's considered a grand slam. Yes, kasi sunod-sunod, di ba? At saka if you win 3 awards consecutive for a single movie, it's a grand slam. At saka nung taon na yon, wala namang Film Academy Awards. Yes. So, 3 lang talaga. So, ayun. Kaunti lamang ang pinapalad na magkaroon ng Grand Slam. Anong pelikula nga ito? Memories of Forgetting. Munti ko makalimutan. Memories of Forgetting. Oo. Yan yung may pakundiman. Correct. Kumanta pa kumakanta ka ako. pa. Kumanta pa ako. Isa ka palang singer, hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Actually. At syempre, dumako naman tayo dito sa ating isang tanong, isang sagot. Na ano to ni? O di ba may pa-segment kaming gano'n? Gusto okay mo yan, yun? Anyway, ano yung isang pangyayari sa buhay mo, Mother, na hindi mo talaga makakalimutan? Parang ang hirap. Kasi parang napakaraming nangyari sa buhay ko eh. Na hindi mo talaga malilimutan. Masyadong makulay ang buhay ko eh. Wala ni isa man lang doon na Well, siguro yung naging artista ako. yun talaga. Yan talaga. Kasi yan ang, after that, more than 40 years na akong artista. Naging artista ako, dapat sa akin, nagtatrabaho sa isang opisina. O siguro nagtuturo sa isang universidad. Pero, bumagsak ako sa showbiz. And ang pamilya ko talaga, takang-taka sila. Sabi nila, mantakin mo mag-artista to. Di ba yung parang hindi bagay. Pero, it stuck. Nag-enjoy ako. Pero napamahal rin talaga sa yung industriya. The first time na kasi naging artista ako by by chance. Hindi naman ako pumasok. Kinuha lang akong bigla. Halika, upo ka dyan. Ganon. So, nung nasinagan ako ng Clay Lights for the first time, na-excite ako. Sabi ko, parang ito ang gusto kong buhay. Alam ko na. Niyakap mo na lang bonggang-bongga. Yes, niyakap. Pero dumating ba sa point na, o naisip mo ba na iwan yung industriya? Kuminsan kasi darating sa'yo yun, wala kang trabaho eh. Pero winarningan ako ni Res Cortez. Si Res kasi parang kapatid ko yan, sabi, Dex. Bago pa lang ako artista, sabi niya, Dex, darating ang panahon, baka 1 buwan, 2 buwan, wala kang tawag. Huwag kang ma-discourage, may darating din. So nung medyo nagkaroon ng lull, tinanggap ko eh. Sabi ko, may darating din. May dumating nga. Kasi ready ka. At saka, gusto ko yung ginagawa ko eh. Parang mas gusto ko ito kaysa mag-opisina. So, hindi ko kayang bitawan. Oo, tsaka mas maganda yung gusto mo yung ginagawa mo, ini-enjoy mo kasi parang hindi ka nagtatrabaho. Hindi diba? kasi trabaho para sa akin to. Laro lang ito eh. Oo. Laro pero kumikita ka ng limpak. Somehow. Somehow daw oh. Pero meron ka bang biggest regret sa buhay mo hanggang ngayon? Ayun ay dahil nag-artista rin ako. Bakit? Hindi, kasi alam mo, nag-aral ako eh, pinaghandaan ko itong buhay kong to. Dapat, sana, siguro kung pinagpatuloy ko ang opisina, baka CEO ko o VP or something like that, you know. Pero hindi ko naging kapalaran yun eh. Ito pala eh. So, parang ganon. Iba. Pero kung ikaw naman, meron kang babalikan sa nakaraan mo, ano yung gusto mong ayusin o itama? Kung meron kang babalikan na gusto mo Ay. I have no regrets in my life. Ginawa ko yun. Alam ko naman ang ginagawa ko, hindi naman ako yung naloka or something. O kahit naloka man ako ng panahon na yun, I have no regrets. Basta ginawa ko, papangatawanan ko. So I have wala. Okay lang sa akin lahat yan. Pero ito, ano yung gusto mong mensaheng ibibigay para dun sa mga taong naniniwala sa'yo at sumusuporta sa'yo hanggang ngayon? Wow! Meron ba? Meron ba kayo? Andiyan ba kayo? Anyway, para sa akin kasi siguro meron silang nakikitang totoo sa akin. Meron silang nakikitang totoo, meron silang nakikitang isang bagay sa akin na hindi fake. At siguro yun ang gusto kong sabihin sa'yo. Maraming salamat sa pagsuporta sa akin through the years. And hindi ko kayo makakalimutan lahat. Kaya hindi ko pwedeng bitawan ng pag-aartista dahil sa inyo eh. Dahil sa mga manonood. Hindi ko pwedeng kalimutan. So sa 250 films na nagawa mo,
Di ba? Oo. Hindi ka talaga malilimutan. Nakatatak na talaga sa iyo. Oo. Ang isang Dexter Doria. Charles. Hindi, meron kaming segment dito Itong segment na to ay tinatawag nating Tanong Ko, Sagutin Mo, Mother Dexter. Ready ka na ba? Ninenervyos naman ako dyan. Ano ba yan? Hindi, si Mother Dexter Doria ay mahilig sa... Ay! Uminom ng masarap na wine. Kala ko iba. Iba yung nasa At utak saka ko. yun din Iba yung nasa utak ko. Okay. Yun din ang nasa utak ko, pero parang nakakahiyang aminin. Okay. Mahilig akong gumawa ng... Mga pelikula. Madalas akong nanonood ng mga pelikulang may... Mga batang lalaki na mga gwapo. Inis ako sa mga bagay na... Fake. Ako si Dexter Doria, ako ay... Isang artista. Tapos... Ang galing naman. Maraming salamat, Mother. At pinaunlakan mo kami, di ba? At syempre, meron akong munting pabulaklak. Dahil na-appreciate ko lahat ng Ay, mga thank you. ginawa Ganda, mo, ganda. di ba? Thank sa you, pagpapaunlak sa akin. Maraming Diyos- salamat. Diyosero! Di ba, Mother? Salamat. Mwah! Thank you so Thank you. much. Ang ganda. Ayan. Bagay na bagay. Anong bulaklak ito? Bulaklak ng katulay. Charot! Sa mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at mobile phones, magkita-kita po tayong muli sa susunod na Sabado sa isa na namang Express na kwentuhan, unang-unang balitaan at mga espekulasyong dito lamang haharapin at sasagutin. Handa ka na bang kumasa sa paspasang tanong ng bayan? Ako po si Tonico at ito ang Talk Express. Magandang hapon po.